Bing lapitan mo dun. Kaya ganun kahalaga ang practice, ano, kapatid, ha? Hindi lang isang beses. Okay. First Thessalonians, tayo po ay nasa pag-aaral ng aklat, ang Thessalonica at ang simbahan sa Thessalonica. Tayo po ay nasa atin pong part 3. Amen? Hello. Amen. Okay, part 3. Mas maganda tunog pag may pom. Tsaka para yung laway sa pom lang pupunta. Para malabhan yung pom at hindi kalawangin yung ating microphone. Okay, sa 1 Thessalonians chapter 1 verses 4 to 5 na po tayo. 1 Thessalonians chapter 4 to 5. So yung unang-una ay tinignan po natin yung identity ng simbahan sa Thessalonica. Sabi ng Bible, ang kanilang pananampalataya ay nag-spread abroad, no? At narinig, no? Hindi po nakatago ang kanilang pananampalataya. Sila po ay gumagawa, no? Okay, 1 Thessalonians chapter 1, basahin po natin verses 1 to 4. If you are there, say amen. 1 to 5, brother. Verses 1 to 5. Ready, go. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Knowing, brethren, beloved, your election of God, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Sabi dyan, knowing, brethren, beloved, your election of God. Ano ba itong election of God na ito, no? But titingnan po natin ngayong gabi is the gospel, no? The gospel that hold fast, or the gospel that grips. Yung gospel ay hindi siya mahuna, hindi siya mahina. Amen? Siya po ay nag-stand fast, mga kapatid. Doon sa Thessalonica. Bakit? Sapagkat there were people, or there were a child of God or church that is faithful to the gospel.
At yan po yung kanilang naging buhay, mga kapatid. Ano ho? Hindi po, bagamat, last time, napag-usapan natin na merong persecution, meron silang pinagdadaanan, sabi ng Bible, in much affliction. Tama? Pero, they still preaching the gospel. They still teaching kids, teaching in good news classes. Amen? Pastor, parang wala naman pong good news class tayo nabasa dyan, ha? Amen? Sige, alisin natin yung good news class, magturo sa mga bata. Amen? So yun po yung mga kapatid, they were faithful, kahit na meron silang pinagdadaanan, kahit na meron persecution, pero because the gospel na natanggap nila ay matibay, no? Ay hindi basta-basta, yung gospel po ay nagkaroon po ng impact sa Thessalonica, mga kapatid, at sa buhay ng mga tao. At ito po yung kung bakit faithful ang simbahang ito, because they are faithful to the gospel. Kung bakit ang Thessalonica ay, ang identity nila ay faithful na simbahan, sapagkat they were faithful to the gospel. Hindi po nila inalis ang gospel. Ang pangangaral ng gospel, ito rin naging buhay po nila, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aming pong pag-aaral ng inyong salita, aming pananambahan po sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. Ikaw po manguna, O Diyos, patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na naghahangad ng growth spiritually, Panginoon. Kaya nga po, i-grant nyo nga po, Panginoon, ang aming hiling na kami po ay lumago, palalo sa pananampalataya, lumago spiritually, Panginoon, at kami magamit po ninyo mightily and effectively. Thank you so much, O God, for your blessings, for your grace, for your love sa amin, Panginoon, kung bakit kami nagkakatipon sa gabing ito. Muli, mahal ka po namin, Panginoon, igapos niyo po ang paggawa ng kaaway, Ama. Lahat po ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seats. So we know that Paul writes or wrote this to the Thessalonian, for the Thessalonian believers. Although hindi po dito sinasabi na si Apostle Paul yung pastor ng Thessalonica. Maraming leader na naandun sa Thessalonica. Andiyan si Silvanus, andiyan si Timotheus, mga kapatid, na pinagkakatiwalaan ni Apostle Paul. Dito po ay sulat ni Apostle Paul para sa mga tiga Thessalonica. Ito po ay mga mananampalataya na ang sabi ng Biblia in verse 9, tingnan niyo po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. So ito pong mga taga Thessalonica, before they are serving idols. Sila po ay naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po yung mga tao sa Thessalonica nung hindi pa sila nakilala sa Panginoon. But, nung ang gospel ay nakarating sa kanila through Apostle Paul, through his missionary journey, ang kagandahan, mga kapatid, yung epekto ng gospel sa kanila, ang sabi ng Bible, they turned from idols to serve the living God. Iniwanan talaga nila yung mga Diyos-Diyosan. Yung kanilang niluluhuran dati ng mga nakapako sa pader, yung mga nakalagay dyan, ng mga nakaganto, nakapeace na ganyan, at doon sila nagpe-pray, ay hindi na po nila ginagawa, kundi sila ngayon ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, yung dating pinaglilingkuran nila ay patay. Walang buhay. Amen? Tandaan po natin, tayo po ay merong iisang Diyos. Amen? Na buhay. Amen? Sino po yun? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Paano naging isa yun? Ayun ang sabi ng Bible eh. Amen? Tayo naniniwala sa Trinity. Amen? Sa Triune God. The Godhead in the book of Colossians. That the Father, the Son, and the Holy Spirit, these three are one. Amen? Ganito siya nagpakilala. Ayon sa salita ng Diyos, gano'n natin kikilalanin ng Diyos. Amen? Hindi natin gagamitan ng mathematics kahit magaling ka pa sa math. Itong mga taong ito, problemado sa math. Pero kapag pinag-usapan niyo kung ilan ang Diyos, ang gagaling sa math.
1 plus 1 plus 1, tatlo daw yung Diyos. No? So, isa lang ang Diyos. Amen? At ang Diyos na ito yung Diyos na naglalang ng langit at lupa. Amen? Yan yung naglalang, yung Diyos na ito ay naglalang sa bawat isa sa atin. Siya yung humubog sa iyo. Siya yung nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya tayo nasa mundong ito. Amen? At nung tayo po ay nahulog sa kasalanan because of Satan, yung Diyos na ito, siya rin yung nagligtas sa atin. Siya rin yung nag-provide ng kaligtasan para sa atin. Amen? And that is what we call the gospel. That Jesus Christ died, buried, and rose again for our sin. Ito yung simbahan na ito, mga kapatid. Ito yung mga mananampalatayang ito. Ito yung mga mananampalataya who had turned from idols to serve the living God. Talaga bang ikaw ay nakalaya na sa mga idols? Sa mga Diyos-Diyosan nyo? Ha? O meron ka pa ring rosaryo dyan sa iyong bahay? O dyan sa iyong bag? O sa gamit mo? O kaya meron ka pa diyang nakalagay na Papa Jesus na picture. No? Wala na ba? Hindi na. Sila na lang. Amen? E paano kapag dumating na sa pagkakataon na nape-prosecute ka na, bakit wala kayong ganito? Handa ka pa rin bang manindigan na ang aming Diyos ay buhay? Amen? This church, mga kapatid, ay, kung pag-aaralan po natin, ang Thessalonian Church is a young church. Bata pang simbahan, mga kapatid. Imagine, Timotheus, mga bata, mga young pastor. At itong church na ito ay, kung pag-aaralan pa natin, mga kapatid, ito ay young church, but already a vibrant church. Marked by faith. Ibig sabihin, sila ay nakilala talaga sa pananampalataya. Itong simbahan na ito ay matindi ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pag-asa. Remember, ang sabi ng Bible na the work of faith, their labor of love, and their hope. Amen? Ayun yung kanila, doon sila kilala, mga kapatid, na yung kanilang pananampalataya, hindi lang salita na ako'y mananampalataya. Sila po ay gumagawa. Amen? Yung tinatawag na faith in action. Hindi mo sinabing, hindi po pwedeng sabihin mo na, nagtitiwala ako sa Panginoon, pero hindi ka naman nagsisimba. Hello? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi sila, mga taga-Thessalonica, hindi sila yung naniniwala ako sa salita ng Diyos, pero hindi naman nagbabasa. Naniniwala ako na ang Diyos ang sumasagot sa panalangin, hindi naman nananalangin. Pero itong mga taga-Thessalonica ay yung kanilang pananampalataya ay nagko-convert into action. At ang sabi ng Bible, their labor of love, ang kanilang labor, ang kanilang pagtatrabaho sa church, ang kanilang pagtatrabaho doon sa Thessalonian church is a labor of love. Hindi po to a labor of obligation. Hindi sila obligado, mga kapatid. They go to church, marahil sila ay nagpa-practice ng choir song. Sabi nga, si Paul at si Silas umaawit sa kulungan eh. Kahit nasa kulungan, nagpa-practice sila kasi baka magalit ang Panginoon. No? Kailangan mag-practice tayo kahit nasa kulungan tayo. Anong oras na? Oras na ng practice natin ngayon eh. No? Maawit pa rin sila, pero umaawit sila para sa Panginoon. Amen? Labor of love and their hope, yung kanilang pag-asa sa darating na Misaya, sa darating at sa babalik na tagapagligtas na inaasam-asam nila, yung kanilang pinaglilingkuran na Savior, yung kanilang pinaglilingkuran na Panginoon, yung kanilang tinanggap na Panginoon sa kanilang puso at kanilang pinaglilingkuran at the same time ay inaasam-asam nila na isang araw makakasama nila ang Panginoon. Ikaw ba, inaasam mo ba yon? Ha? Ikaw din ba? Naisip mo rin ba yun? Inaasam-asam mo rin ba na isang araw, ano kayang itsura ng Panginoon ko? Ano kayang itsura ng pinaglilingkuran kong Diyos? Na hindi natin nakikita ngayon. Amen? Pero yung sila, mga taga-Thessalonica, yung kanilang hope, mga kapatid, yung kanilang pag-asa ay hindi nawawala. Amen. Yun yung nagpapatatag, yun yung naging dahilan kung bakit sila faithful church.
mga kapatid. Sabi diyan, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ. In the sight of God and our Father, yung kanilang work of faith, yung labor of love, yung kanilang hope in the Lord Jesus Christ, in the sight of the Father, not in the sight of men. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not as unto men. Amen? Not as men pleaser. Ito yung mga taga-Tesalonica, mga kapatid. Hindi po nila ginagawa mga bagay na yan para sa kanila, for their own glory, or para sa tao, para kay pastor, para kay sis, para kay brother, but in the sight of the Father, in the sight of God the Father. So mga kapatid, Paul reminds them that their faith was not an incident, but it was evidence of God's choosing. Yamang nalaman nila na sila ay pinili ng Diyos. Amen? Pinili ka ba ng Diyos? Hello? Tayo po ay pinili ng Panginoon. Amen? Hindi dahil sa pinili na tayo before the foundation of the world na paligtas. Before the foundation of the world, pinili na talaga ng Diyos ang tao para iligtas. Amen? Kasama ka doon. Tao ka ba? Kasama tayo doon. Okay? Jesus Christ is the Lamb slain before the foundation of the world. Ibig sabihin, si Jesus Christ, before the foundation of the world, ay namatay na para sa iyo at para sa akin, para sa tao na makasalanan katulad mo at katulad ko. Yun ang ibig sabihin, pinilit ng Diyos ang tao. But there is a special calling, mga kapatid, na salamat sa Panginoon. Again, nalaman natin na tayo po ay pinili, elected ng Panginoon noong ikaw ay nanampalataya sa gospel. Nalaman natin na tayo ay pinili ng Panginoon sa kaligtasan nung tayo po ay nanampalataya sa gospel. Amen? Amen? O hindi po, again hindi yung katulad ng sinasabi ng Calvinist na huwag na kayong mag-aksaya ng panahon kasi meron ng pinili ang Diyos na maligtas. Paano kung hindi ka kasama doon? Ano pang ginagawa mo ngayon dito? Hindi yun yung elect na sinasabi ng Panginoon, na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Nung naligtas itong mga taga-Tesalonica, itong sina Apostle Paul ay doon nakita nila yung patunay that they were elected by God through the gospel. So ang nag-e-elect ay gospel, mga kapatid. Hindi po yung before the foundation of the world ay meron ng pinilian Diyos na maliligtas. So ibig sabihin, meron na rin pinili na pupunta sa impyerno. Hindi po yun ang doktrina ng Biblia, mga kapatid. So, ito ay ebidensya, yung kanilang buhay, mga kapatid, ay ebidensya that they were God's choosing. That they were chosen by God. The proof was clear, mga kapatid. The gospel came to them not as mere speech, but as transforming power through the Holy Ghost. So, through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, dumating sa kanila ang gospel. At ganoon din tayo, mga kapatid. Sa totoo, hindi ka naman naligtas, hindi mo naunawaan ang gospel dahil magaling yung nagpaliwanag. Kaya hindi mo kinakailangan maging magaling magpaliwanag para mag-soul winning. Basta tama lang yung doktrina na tinuturo mo. Amen? Tama yung sinishare mong gospel. Tama yung sinishare mo sa mga tao na salita ng Diyos, kahit nga basahin mo lang, hindi mo kailangan ng magaling kang, sobrang galing mo magsalita. Basta maunawaan nila yung Word of God. Amen? Hindi ka naman buyoy. Diba? Aayusin mo yung salita mo para maunawaan nila ang salita ng Diyos. And let God work. Let God be God. And let the Holy Spirit works. Kaya tayo nakaunawa, kaya tayo naligtas dahil sa banal na Espiritu, dahil sa gawa ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid, nung narinig natin ang gospel. At ito, mga kapatid, ay ang Thessalonica, ang lugar ng Thessalonica, mga kapatid, yan po ay lugar na it is the place that is filled with commerce. Talagang yung kultura nila,
at yung they were idolatrous, mga kapatid. Talagang talamak ang idolatry doon sa kanila. Pero alam niyo po, sa gitna ng spiritual darkness, yung liwanag ng gospel ay nakarating sa kanila, mga kapatid. Why? Because Apostle Paul is faithful to the gospel too. Kaya naging bunga ang Thessalonica ay faithful also to the gospel. Kaya nga, today mga kapatid, the same gospel is preached. Yung gospel na ipinangaral ni Apostle Paul doon sa kanila, ayun din yung same gospel na ipinapangaral po natin ngayon. Amen? Ang tanong mga kapatid, ito ba ay dumating sa atin in word only or in power? Katulad ng gospel na dumating doon sa mga taga-Thessalonica, dumating ang gospel sa kanila, not in word, not just as a mere speech, but as transforming power through the Holy Ghost. Na-transfer ka na ba? Na-transform ka na ba ng gospel through the Holy Spirit? Kaya yung buhay mo ngayon ay hindi na katulad ng dati, o bihis lang yung itsura natin ngayon. And then pag alis natin sa church, balik tayo sa dati. Huh? Itong mga taga-Thessalonica, nag-stand sila, mga kapatid. Hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nag-stand sila, mga kapatid. Kahit na yung kanilang family, yung kanilang relatives, ay nandun pa rin sa idolatry, ay sila ay wala na doon, mga kapatid. They stand. Nanindigan po sila, mga kapatid. Kung sila, yung kanilang mga kamag-anak, naniniwala pa rin sa piyesta, pero sila, hindi na po sila naniniwala doon, mga kapatid. Nanindigan sila. Bagamat, ako po'y naniniwala, katulad mo rin at katulad ko, na kapag iniimbitahan ka ng kamag-anak mo, piyesta ngayon dito, hindi ka ba pupunta? Kapag hindi ka pumunta, nasasaktan sila, at pagkatapos, ay ipipersecute ka nila, o kaya sasabihan ka nila na ikaw nag-iba ka na. Pagkatapos dahil lang dyan sa religious issue na yan, biglang itatakwil ka na bilang kapamilya. Anong kalokohan yun? Pero kahit ganun pa man, nanindigan ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Amen? Ano daw po, mag-abay daw ako, tapos papasok po sa simbahang Katoliko. Dahil ikaw ayaw mong ma-offend yung family mo, papasok ka na rin. Di ba? Pero itong mga taga-Thessalonica, sila po ay nanindigan. Kasi kung hindi ka maninindigan, hindi mo sila mawiwin, mga kapatid. Hindi sila makikinig sa'yo. Kaya kahit na magalit sa akin ang family ko noon, hindi, baptist na po ako. Amen? Baptist na po, hindi na po ako ganyan, hindi na po ako naggaganyan, hindi na po ako dyan na-load, hindi ko na po ginagawa yan. Maganda yung maging totoo ka sa kanila. Amen? Alam mo, isang beses lang naman yun. Pag alam na nila yung paninindigan mo, hindi na nila uulitin yun. Oh, tapos iiwas sila sa'yo, okay lang, walang problema. Marunong naman tayo mag-pray. Pag-pray natin sila, amen? Hindi po kunin na ng Panginoon, ha? Kundi mabago rin yung kanilang kaisipan. Mabago rin yung kanilang kaisipan. At huwag nating titigilan na ipanalangin sila, mga kapatid, in one day. Oh, one day, isang araw. Makikita mo, you will see. Amen? Tingnan mo, no wonder, nung birthday ng lola ko, 85th year birthday, sila nag-request na ako yung mag-pray. Amen? So, ibig sabihin, nagkakaroon na sila ng respeto ngayon sa'yo. Ina-acknowledge ka na nila. Amen? Dati, alam niya ni Ma'am Red, talagang meron pang kadibate ako doon na tito ko. Dahil dyan. Sabi sa akin, sige, sabay tayong tumalon sa dagat. Dala-dala mo yung Bible mo. Dala-dala ko yung cross namin. Kung sino ang lulubog. Sabi ganun. Sabi ko, napakababaw naman. Paano kung halimbawa, pagtalo natin sa dagat, may bumagsak na eroplano, namatay tayo parehas, saan po kayo pupunta? Tiyak niyo na po ba kayo pupunta sa impyerno? Oh.
Napakababaw ng kanilang ano. And then, hanggang ngayon, hindi pa ulit kami nagkakatagpo nun. Ng tito ko na yun. Bakit? Dahil dun eh. Pero at least, alam niya kung ano yung paninindigan ko. Amen? Huwag tayong mahihiya mga kapatid sa paninindigan po natin. Tayo po ay magiging compromiser. Ang mga taga-Thessalonica, hindi po sila compromiser mga kapatid. Kaya makita natin dyan in verse 4, anong sabi dyan mga kapatid, verse 4, knowing brethren, beloved, your election of God. Knowing. Ibig sabihin, alamin mo. Knowing, brethren, alamin mo that you are elect by God. Sa dami-daming tao, sa lugar na ito, ikaw yung pinili ng Diyos. Ikaw yung pinili ng Diyos para umawit dito. Ikaw yung pinili ng Diyos para magsundo ng mga bisita. Ikaw yung pinili ng Diyos para humawak ng kanyang salita at para ipangaral sa iba, sa dami-daming tao. Marami namang mga matatangkad dyan, maputi, matangos ang ilong na mas maganda maging minister. Tama? Bakit ikaw pa napandak? Hindi ka putian. Diba? Pero alam mo ba yung pagkapili sa'yo ng Panginoon? Inaalam mo ba yon, kapatid? Hindi ka naman makinis. Kung sa Old Testament, hindi tayo papasa. Sa Old Testament, kailangan matangos, walang blemish, walang spot. Wala ka dapat wrinkles. Walang kamot, walang peklat, walang galis. Pero ngayon, kahit galisin tayo, amen? Pero salamat sa Panginoon, natuto rin tayo maglinis, amen? Pero tingnan mo, sino ba tayo? Alam mo ba yun? Knowing, sabi dyan, knowing, brethren, beloved, your election of God. Alamin mo that you are elected by God. God election is not a mystery hidden, but a reality evidenced by transformed lives. Nakitang-kita yan ng Panginoon. Kita mo nang iba na yung mundo mo, di ba? Ramdam mo naman yun. Iba na yung mundo mo dun sa ibang mga kasama mo. Dati yung ginagawa mo ito pero ngayon iba na yung ginagawa mo. Nasa ibang mundo ka na. Anong ibig sabihin yun? Ebidensya yan that you have a transformed lives. Amen? So ano ibig sabihin nun? I am elected by God. Isa ka sa pinili ng Panginoon. Are you listening? Tandaan po natin that true salvation bears witness in the believer's faith and fruit. Makikita yan sa bunga. Makikita yan sa iyong buhay. Yan yung totoong kaligtasan, mga kapatid. Hindi po pwedeng, hindi tayo naligtas dahil sa gawa. Amen? Hindi tayo naligtas dahil mabait ka dati, dahil masunurin ka. Maraming ang mga unsaved, pero mababait eh. Pero ang problema sa kanila, wala silang assurance of salvation. Wala silang katiyakan ng langit. Pero ikaw, meron kang katiyakan ng langit. Amen? Pero ang tanong, may nababago na ba sa buhay natin? Dahil ang totoong kaligtasan na natanggap natin, yan po ay may bunga, mga kapatid. Yan ay may bunga sa ating buhay. Kaya mga kapatid, dapat tayong maging magalak. Dapat ikaw ay magalak. Dapat ikaw ay masaya. Amen? Your salvation is not fragile, but rooted in God's eternal purpose. Hindi nawawala kaagad. Hindi nababasag kaagad. Hindi nawawala yung kaligtasan na meron tayo. Yung salvation na tinanggap mo. Anong taon nung tinanggap mo yung salvation, yung kaligtasan mo? Anong taon? Nawala ba? Hindi. Kahit paluko-luko ka sa ministry mo. Kahit kung minsan nagre-reason ka, kahit di naman totoo. Pero hindi nawala yung kaligtasan mo. Amen? Kahit na palagi kang late sa church. Pag Sunday. Pero hindi pa rin nawala yung kaligtasan mo. Amen? Our salvation is not fragile. It is rooted in God's eternal purpose. Amen? Yan yung gospel, mga kapatid. The gospel confirms God's choice.
Nakita sa buhay natin yung ebanghelyo. Kaya nga hindi ka nagsosoul winning dahil sa marunong ka lang at tinuruan ka lang ng mga salita, kundi buhay mo na yon. Ang sabi ni Apostle Paul, they that preach the gospel should live the gospel. Dapat pinamumuhay mo yung gospel. Are you listening? Kayo dyan. Kinig ba kayo? Ano pang katotohanan mga kapatid? Not only the gospel confirms God's choice. Ano pa yung pangalawa? The gospel comes with power. Ano sabi sa verse 5? For our gospel came not unto you in word only, but also in power. Our gospel, mga kapatid, ang sabi ng Bible, came not unto you in word only, but also in power. Ibig sabihin, mga kapatid, ang gospel, mga kapatid, is not mere rhetoric or human persuasion, but it is the power of the Holy Spirit. Because of the power of the Holy Spirit, it is a powerful gospel. The power of the gospel is seen in conviction, repentance, and a changed heart. Yan yung gospel, mga kapatid, makapangyarihan. Binabago niya yung puso natin. Nabago na ba yung puso mo because of the gospel? Kung ikaw ay sinasabi mong nanampalataya sa Panginoon, tumanggap ka na sa Panginoong Jesucristo, na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa iyong kasalanan, pero hindi pa rin nababago yung puso mo, there is something wrong. Baka ang dumating sa ating gospel, power, salita lang. Word lang. Walang power. Paano malalaman na may power? Kasi ikaw ay nagkaroon ka ng conviction. Nagkaroon ka ng conviction na mabago yung iyong uri ng pamumuhay. Nagkaroon ka ng conviction na mabago yung mga ginagawa mo araw-araw. Nagkaroon ka ng conviction na yung pananamit mo ay baguhin mo na. Why? Because of the power of the gospel. Hindi word lang. Parang ganito yan. Nagdadamit ka ng ganyan. Bakit? Kasi word lang ni pastor. Kung word lang ni pastor, mahina yun. Bakit di ka na nagmumura? Kasi nasa simbahan ka. Kasi sabi ni pastor, masama. Sabi lang yun. Pero kung yan ay gagawin mo out of conviction, because you know that I am a child of God. You are a child of God. I am a recipient of the gospel with power, not in word only. Kahit hindi ka na paulit-ulitin eh. Kahit di ka na sabihin, wordly na naman yung kinakanta mo. Alam mo, pinaka-susi dyan, yung naririnig mo sa pulpito. Hindi mo kinakailangan ikaw ay pipersonalin pa, ite-text ka pa ni pastor. Hindi tayo naniniwala sa ganyan. Ang susi dyan, makinig ka sa preaching. Pinapangaral yung lahat eh. Amen? Para hindi salita ni pastor yung natanggap mo, kundi salita ng Diyos. Katulad ng mga taga-Tesalonica, anong sabi ng Biblia sa mga taga-Tesalonica? They received the word of God not as the word of man, but as is in truth the word of God. Amen? Yun yung tinanggap ng mga taga-Tesalonica, hindi salita ni Apostle Paul, kundi salita ng Diyos. Kaya ganun ka-powerful ang gospel sa buhay nila. Tingnan mo, pag Sunday, ang dami natin pag Sunday. Nasaan sila pag soul winning? Nasaan sila pag prayer meeting? Why? Baka dumating lang ang salita sa kanila ng salita lang, walang power. Amen? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na bago ka makinig ng salita ng Diyos, mananalangin ka. Napakahalaga na bago ka pumunta ng simbahan, nananalangin ka. Pinagpipray mo. Tandaan po natin, the gospel na tinanggap po natin na hindi po yan dumating sa atin in word only, but in power. Tandaan po natin mga kapatid, na dapat nag-e-expect ka sa Panginoon, hindi sa tao. Expect God's word to work powerfully whenever it is preached or whenever it is preached, whether in pulpits, streets, or conversation. Kahit may nag-advise lang sa'yo, yung nagkita kayo, nag-advise sa'yo ng Word of God, expect that God's Word to work, amen, to work powerfully.
Dapat yun yung ine-expect mo pag pumunta ka sa church kasi kailangan ko ng salita ng Diyos na makapangyarihan. Nag-expect ka ba? Anong in-expect natin pag pumunta sa church? Anong in-expect natin pag nag-practice? Anong in-expect natin pag nag-soul winning? Anong in-expect natin sa Panginoon kapag tayo nagturo sa Good News class? Meron ka bang ine-expect sa Panginoon? Or gagawin lang natin yan as duty? A duty-bound Christians. Not only the gospel confirms God's choice, we are elect. Amen? We are chosen by God. And through the gospel, kaya natin na-confirm that we are elected, that we are chosen by God. Number 2, the gospel comes with power. Ang tanong, ito ba ay powerful sa buhay mo? Pangatlo, the gospel brings assurance. Anong sabi dun mga kapatid sa verse 5? For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, in what? In much, nabasa niyo, 1 Thessalonians? Open your Bible. Oh, we are in the church. Ano sabi diyan? In much assurance. The gospel brings not just an assurance, but much assurance. Kaya nga kahit saan ka magpunta, pag tinanong ka kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay, hindi mo nakakalimutan yon. Amen? Why? We have an assurance. Kasi yung gospel ay hindi po yun kwento lang ni Lola Basyang. The gospel is the truth to life story na ng Diyos ay nagkatawang tao, namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa iyong kasalanan. At dahil dyan, ay tayo po ay pinatawad, inalis sa kahatulan sa impyerno, at binigyan ng buhay na walang hanggan. Ano sabi ng Bible? Wala nang makapag-aalis sa atin sa kamay ng Diyos. Amen? John chapter 10, amen? Verses 27 to 29. No man can pluck you out of my Father's hand. And the gospel brings much assurance, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, bilang mananampalataya, assurance flows from the Spirit's witness within and the example of faithful ministers without. So within and without, in and out. In and out, tayo po ay sold out Christian. Ibig sabihin, makikita sa buhay natin that we are the fruit, or we are the child of God. Nakikita sa buhay natin na tayo anak ng Diyos kahit di ka magsabi sa kanila. Kahit makita ka pa lang nila. Pastor, ang sabi sa amin, kulto kami. Ang ibig sabihin lang, ang simpleng paliwanag ng kulto, ang ibig sabihin nun, iba kayo sa kanila. Yun ang ibig sabihin nun. Parang tayo, sila yung kulto sa atin. Diba? Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, alam na nila at kita nila sa inyo na iba na kayo kaysa sa kanila. Yan yung ebidensya. Amen? Yan yung ebidensya, mga kapatid. At kahit ano man ang mangyari, mga kapatid, we can live confidently knowing that we belong to Christ. Amen? Alam mo na ikaw ay belong to Christ. Hindi ka man belong sa kanila. Amen? Ikaw ay tinatakwil nila. Ikaw ay tinataboy nila. Ayaw kong kasama yan, may Bible yan. Ayaw kong kasama yan, kulto yan. Kung kahit sabihan kang kulto ka, ibig sabihin, hindi ka belong sa kanila. Don't worry. I am belong to Christ. Amen? I am belong to God's family. And I am sure 100% of that. Kapatid, we have the Holy Spirit in Ephesians chapter 1 verse 13. Yan yung talagang assurance. Why much assurance? Bakit sinabi in much assurance? Because of the gospel, ang banal na Espiritu nanahan sa atin. Ano sabi ng Bible, ang banal na Espiritu ay mag-a-abide sa atin forever. Amen? The Holy Spirit will abide in us forever. Kaya meron tayong much assurance. At ang sabi ng Bible, Ephesians 1:13, yung banal na Espiritu ay nanahan na sa atin. Dwelled. Nag-indwell sa buhay natin. Indwelt in us. Nanahan na siya sa atin. So,
At pagkatapos, hindi na tayo iiwanan ng banal na Espiritu. Kahit kailan ang banal na Espiritu, hindi yan pupunta ng impyerno. Amen? Kung ang banal na Espiritu nanahana sa atin forever, anong ibig sabihin yun? Kung ang banal na Espiritu taga-langit, so ibig sabihin, taga saan tayo? Amen? The gospel brings much assurance, mga kapatid. Kaya nga, magpasalamat po tayo na ikaw ay isa sa recipient, sa mga recipient ng gospel. At dapat seryoso ka dyan. Hindi lang yan, dapat hindi lang ingay sa tainga mo yan. Ha? Ikaw ba, kahit bata ka, wag mong isiping bata ka. Bata pa naman ako, di ko pa alam yung kanilang mga sinasabi. Oy, sabi ng Bisaya, pag sure mo, oy. Ay, yun ba sabi sa Bisaya? Pag sure ka, oy. Tama ba? Ano, Tamar, siya nang sabi doon? Ha? Anong salita doon sa Negros? Ganon. Yung siguraduhin mo, ha? Ha? Siguraduhin din? Ganun din? Oo. Huh. Kasi parang may narinig ako ng pag-sure mo, oy. Kapatid, no? Tayo po, agpasalamat ka, no? Yung gospel na tinanggap mo, hindi yung kwento-kwento lang at hindi yan imbento. And that gospel brings much assurance at ito yung meron sa mga taga-Tesalonica. Kaya yung buhay nila, mga kapatid, malayong malayo sa dati nilang buhay. Malayong malayo. Kaya nakikita mo yung sarili mo, malayong malayo sa dati mong buhay. Di ba? Dati pang bihira. Yung mga itsura natin dati. Ano kaya nagkita-kita tayo ng mga unsaved tayo, no? Ay, pambihira. Sino kaya pinakamatibay sa inuman dyan? Malamang Ilocana. Oh. Sino kaya pinakamaingay? Malamang Bisaya yun. Sino ang pinakamayabang? Bicolano yun. Oh. Sino yung mga bilis malasing? Mga Tagalog yun. Pero salamat sa Panginoon, ibang-iba na yung buhay natin. Amen? Hello? Nagugulantang sila pagka dumating tayo doon, no? Ayan na yung mga ayan na yung mga Bible. Pero mo tawag sa'yo, Bible. Amen? Ayan na yung mga tagapagligtas. Kala nila sa atin, tagapagligtas no? Bakit? Dahil sa gospel. Yan yung buhay ng mga taga-Tesalonica. Bakit sila tinawag that they are faithful church? Because they are true to the gospel, they are faithful to the gospel, at yung gospel, mga kapatid, ay kita sa buhay nila. Kita sa buhay nila, mga kapatid. The gospel brings much assurance para sa kanila, mga kapatid. At alam niyo po, ang gospel, it demands response. Yung gospel na tinanggap natin, it demands response kasi the gospel is the power. Remember, ano sabi ng Bible sa book of Romans chapter 1? Ano sabi ng Bible? Romans chapter 1, ano sabi doon? For it is the power. Romans chapter 1, in verse 16. Sabi dyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is what? The power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ano pa sabi ng Bible? You are a city that's set on a hill. A city on a hill cannot be hid. Ibig sabihin kasi, if you have the gospel, mga kapatid, hindi mo pwedeng itago yung buhay mo. Nakikita ka ng mga tao, pinagmamasdan ka ng mga tao, babantayan ka ng mga tao. At tinitingnan yung buhay natin. The gospel is the power. Kapag meron kang power, mga kapatid, hindi pwedeng hindi mo yun ilalabas. Kapag sumabog yan, halimbawa, meron kang strong force. Alam niyo yung panawagan? Yung pinakamatinding panawagan? Yung kahit nasa sasakyan ka, sumasabog. Ha? Sabi ni Maris, ha? Di ba yun yung strong force? Yung kumukulo-kulo na, kumukulo-kulo, pagkatapos ang layo pa ng bababaan mo, gumaganong ka na. Gumaganong ka na, kipit na yung ganto mo, pero naku, malapit na talaga. Malapit na. Pagkatapos na lubak pa, ayun, naganap na.
Naghanap na, mga kapatid. No? Parang sabi nung isang pasahero sa jeep, Manong, parang taing-tain na po ako eh. Sabi nung driver, guni-guni mo lang yan. Aba, lumayo-layo pa. Manong, driver, talagang parang lalabas na talaga. Guni-guni mo lang yan. Aba, pagdating dun sa ikatlong bayan, mga kapatid, naganap na talaga. Wala na, agos na talaga. Hanggang dito na. Buti naka-jogging pants. Sabi nung driver, parang ang baho. Sabi nung pasahero, guni-guni mo lang yan. Tapos bumunot siya ng kutsilyo, mga kapatid. Hinawakan niya dito para hindi umagos. Tapos bumaba siya ng jeep. Huwag kayong tatawa, ha? Mga kapatid, yung power, mahirap pigilin yun. Amen? Ang hirap nun, you have the gospel. Are you saved? Meron kang gospel. And the gospel is power. It demands response. The Thessalonians' lives became living testimony. The Thessalonians' lives became living testimonies of God's power. They received the word with assurance, turned from idols, and spread the gospel throughout Macedonia. Ang kailangan lang, mga kapatid, simple lang eh. Ano ba yung buhay mo dati? Iwanan mo na yon. Ano ba yung belief mo dati? Iwanan mo na yon. Ano yung mga gawain mo dati na para sa iyong sinasabing religion? Iwanan mo na yon. Sabi ng Bible, ang bunga ng gospel, they turn from idols. Iniwanan nila yung mga idols, yung mga Diyos-Diyosan, mga patay, walang magawa sa buhay. And they serve the living God. Amen? Kaya nga, ang response talaga, if you have the gospel, maglilingkod ka sa Panginoon. Kaya nga, naawa din naman ako sa ibang mga member natin na gustong maglingkod, gustong pumunta sa church, pero may mga pumipigil. Amen? Ang malungkot kapag sila mismo yung gumagawa ng paraan para magkaroon ng rason para hindi pumunta ng church. Yun ang delikado kung meron pa talaga siyang power ng gospel sa kanyang buhay, katulad ng mga taga-Tesalonica. Kasi imposible, mga kapatid, na ikaw ay naligtas, ibig sabihin kasi nagkaroon ka na ng pagbabago sa puso mo at sa kaisipan mo. Yun ang ibig sabihin ng pag meron ka ng gospel, mga kapatid. Kaya imposible kapag ang isang nagsasabing may gospel ay walang pagpasya na maglingkod sa Panginoon at mas lumapit pa sa Panginoon. Amen? Because the gospel demands response. Ang tanong, mga kapatid, dumating ba sa iyo ang gospel in power? Or is it still just a words? Or just words? Siguraduhin mo yan, kapatid, na yan ay dumating sa iyo with power. Amen? Hello? Has the gospel come to you in power? Are you living as evidence of God's transforming grace? Masasabi mo ba na sa maraming tao, ako ay bunga ng biyaya ng Panginoon? At maniniwala ba sila pag sinabi mo yon? O ang kanilang reaction ay, will your life, like the Thessalonians, echo the truth of God's election to others? May papasa mo rin ba yan sa iba? May impluwensyahan mo rin ba yung iba? Or may impluwensya ka rin ba sa kanila? O hanggang ngayon still struggling na ma-impluwensya ng iba? Tandaan po natin, the gospel is not only to be heard, it is to be lived, displayed, and shared until Christ returns. Hindi mo lang dapat napakinggan ang gospel. Amen? Ito ay maipamuhay natin. Kaya nga yung mga working natin, mga working natin ng mga member,
Kahit nasa trabaho, nag-share. Amen? Nagbibigay ng tracts. Amen? Nagbibigay ng tracts. Kahit nasa school, nag-soul winning. Amen? Pero tuwan-tuwa sila ngayon kasi ilang araw na walang pasok. Amen? Bukas ulit ata, wala pa rin. Kasi Saturday. Kapatid, ito yung dahilan kung bakit ang simbahan sa Thessalonica, they are faithful church. Because hindi lang nila narinig ang gospel in word, but dumating sa kanila ang gospel in power. At ito ay naipamuhay nila, na i-display, nakita ng buong lugar nila, at naibahagi nila, nagkaroon sila ng impluensya. Kaya mga kapatid, ito yung ipag-pray natin. Magkaroon din tayo ng impluensya sa iba. Amen? Ilang taon na tayong humahayo. Amen? Nagkaka-impluensya naman tayo, mga 1 linggo. Oo, 2 linggo. Pero salamat sa Panginoon, tayo na impluensyahan, hindi lang 1 linggo. Amen? Kaya pag-pray naman natin, madoble tayo. Hindi po yung weight natin, ha? Ibig sabihin, magkaroon pa ng isa pang Maris. Magkaroon pa ng isa pang Rachelin, yung medyo matangkad naman. Magkaroon ng isang Jana, yung medyo maputi. Magkaroon ng isang Chrislyn. Same pa rin ang mangyayari. Hindi, I mean, isang Rufus. Tapos, isang Mang Loliped, ilan na yun? Oy, Brother Jun, birthday. 4 daw. Lois, marunong ka na rin ba mag-soul winning, Lois? Nagpe-pray ka na rin ba na magkaroon ka na ng bunga? Madoble rin, maging 2 na yung Lois. Pero huwag kang papayag na mas maganda sa'yo, mas maganda ka pa rin. Magkaroon ng 2 unay ka. Pero babae din ha, hindi lalaki. Sabi mo pa, 2 na kami. Maging 2 mamre din. Pero syempre, hindi asawa ha. Tawa si Rachelin. Ibig sabihin, magkaroon din ng bungang Kristiyano din. Ano iniisip mo? Ha? Hindi yung maging 2 sila na asawa ko. Maging 2 brother Junjun. Di ilang Junjun na yun. Junjun. Kaya pag pumasok kayo sa church, Junjun. Di ba? Ang ganda yun. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, yung pag-pray natin sa Panginoon, si Tita Marge, madoble. Hindi yung sa my day, ha? Lumapad. Yung pag-pray natin sa Panginoon, magkaroon tayo ng impluensya. Ibig sabihin kasi, ngayon, hindi pa nakikita yung gospel sa buhay natin. Wala pa tayong impluensya. Amen? Dapat magkaroon ng impluensya. Amen? Ako ang gusto ko maging faithful church tayo. Are you? Paano mangyayari yon? Kapag hindi lang dumating sa atin ang gospel in word only, but in power, nagkakaroon ka ng impluensya. Kaya ngayong Sunday, buti last Sunday may impluensya kayo, yung mga tinuruan nyo ng gospel, nakasama. Amen? Dapat this coming Sunday ay madagdagan pa ulit. Amen? Maging Jun. Kidding aside, mga kapatid, pag-pray po natin na tayo ay magkaroon ng maraming bunga. Ay, Rachelin, ba't ka tumatawa? May sakit ng papa mo. Ayan, lumungkot na ulit. Hindi, kaya ka masaya kasi naipag-pray na natin. Jun. Bro, viral ka kaagad, bro. Well, are you ready for tomorrow's soul winning? Yes. Good news, class. Mga kapatid,
kailangan mas maaga tayo ngayon doon sa Good News class para makapag-soul winning pa after ng Good News class. Amen? So exactly at 8:30, mga kapatid ha, devotion and 9 tabas. Okay? Ha? Yung malilate, hahabol, ha? Dyan. Tuntua ito mga to. Ay, tuntua kayo, ha? Okay, tayo po itumayong lahat. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung mukot, pumikit at pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong salita, Panginoon, na aming napakinggan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga taga-Tesalonica na kung saan, O Diyos, ang Ebanghelyo, hindi po, Panginoon, na nakatago para sa kanila, kundi ito po, Panginoon, ay kitang-kita sa buhay nila at nagkaroon pa ng impluensya, Panginoon. Ganon din po, iniling namin kami po bilang mga mananampalataya sa lugar na ito, hindi po namin itago ang Ebanghelyo, bagkus makita po ito sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na napakinig ng inyong pong salita. At ito po ay may apply po namin sa aming buhay, especially sa aming pong pag-aakay ng kaluluwa. Purihin ka, O Diyos, tawad po sa aming mga pagkulang kayo kasala. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog po ang awiting panyaya, tayo po'y dumako sa Panginoon. If you have friends, relatives na inilalapit mo sa Panginoon, na sila rin ay maligtas, ay huwag mong titigil ang ipanalangin. Yung family mo, alam mo, pinakamaganda yung family mo talaga madala mo sa Panginoon. Yan ang pinakamaganda. Yan ang iluhod mo ng matindi. Kasi tingnan mo, pag hindi mo madala yung family mo sa gawain ng Diyos, paano ka magkakaroon ng bunga na sa iba? Diba? Kung yung mismo yung family mo, hindi mo madala sa gawain ng Diyos. Kaya talagang pag-pray mo ng maigi yan, kapatid. Amen? Hindi ko naman sinasabi na hindi mo nadadala sila, hindi ka na magsusoul winning sa iba. Hindi ko lang ibig kong sabihin. Ibig sabihin, mas magiging effective ka pa pag nadala mo yung family mo sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya tuwan-tuwa tayo kapag kahit one time nadadala natin sila sa gawain ng Diyos. Sige po, tayo po'y dumako sa Panginoon at ipanalangin po natin, mga kapatid.